Hey mga ka-Gen Citizens! Welcome sa 6th episode ng Generation Saya, your weekly tambayan of real talk, fun vibes, and gentle stories. Kung saan tayo ang sentro, atin ang kwento. Once again, ako si Kyle Gumbok, ang inyong fashionista, passenger princess. Nasasakyan ng trip, basta kompleto ang sleeve. Last week, sobrang heartwarming at nakaka-inspire ang kwentuhan natin kay Sean Lozano. He opened up about his experiences while being online and some of his many breakdowns, but how he turned them into breakthroughs. And today, another story na naman ang pakikinggan natin. Puno ng hope at good vibes. Someone na dati nahihirapan mahalin at tanggapin ang sarili niya, pero ngayon, sobrang proud niya sa totoong siya. From doubting to fully embracing who she is, flaws and all. Kaya Gen Citizens, huwag kayong aalis. Ready na ba kayong mahalin ang sarili nyo ng todong-todo? Tara na! And glow up, loading in 3, 2, 1. Dito lang sa Kwentong Gen Z. At ngayon, papakinggan naman natin ang isang panibagong kwento na marami na naman tayong matututunan. Sa mundo natin ngayon na sobrang lakas ng social media influence at beauty standards, maraming tao ang nahihirapang tanggapin ang kanilang sarili dahil sa judgments ng iba. Today, we will talk about resilience, self-acceptance, and the journey of healing from the wounds that society's superficial judgments can create. And with that said, joining us to share their story, our very special guest, Nicole David! Hello, good morning. Hi, Nicole. Thank you sa pagsama sa amin sa today's episode ng Generation Zaya. Yes, thank you then. So, ngayon, before everything else, how about you introduce yourself to our viewers? Yes, hello everyone. I'm Nicole Jane David, 20 years old, second year student from BS Entrepreneurship. Ay! So, apart from the basic information, gusto pa naming makilala ka. Who is Nicole? I would describe myself as loving, caring, and also responsible. Paano responsible? In what sense tayo responsible? Organized, ganon. Tapos, accountable din. Parang if may mistake, ganon. Ano ba yun? Accountable ako doon sa ginagawa ko. Ganon. I mean, as everyone should naman talaga, yes. diba? And thank you for that. Alam mo, ang ganda ng sinasabi mo kasi it shows how many layers your personality really has, both inside and out. Pero sadly, hindi lahat ng tao nakakakita niyan agad, diba? Yes. Sometimes, yung unang impression talaga na nakuha nila is based kung ano lang yung surface level na nakikita nila. And kasi meron mga tao nag-judge agad, kahit hindi pa talaga nila nakikilala kung sino ka. Yes, And so yun. we've heard that you faced some things na very similar doon. Can you share that with us? Actually, meron nga yung body shaming about sa physical appearance. So, yun nga, kung ano lang yung nakikita ng tao sa'yo, parang nagbe-base sila agad dun sa outside, dun sa hindi nila alam kung ano yung nasa loob mo talaga. Oh, and yun din kasi yung parang nakaka-hurt talaga minsan. Mhm, Yung yes. kung ano lang talaga makita, hindi nila itatry na kilalanin ka kung ano yung history mo. Minsan yun talaga yung pinaka nakaka-hurt na marinig. Okay, with that said, let's start from the beginning. Kasi for a lot of people, there's usually that moment na nag-click sa kanila. Ay, iba pala yung pagtingin nila sa akin. And it could be something small or something big, pero it stays with you. Can you share what moment or what age were you when you first became aware that others perceived you differently due to the physical appearance of yourself? Actually, around 17 years old, doon ko napansin na parang iba na yung trato sa akin ng ibang tao. Parang yung iba parang madalas lumalayo, ganun, or yung iba naman parang hindi sila nakikipagkaibigan sa'yo kasi nga, yun nga, mataba ka, ganun. Grabe naman yung mga ganong grabe naman yung mga ganong tao. Hindi ka, porket you're a plus-sized person, hindi ka na agad kikilalanin. Ano yung mga naramdaman mo usually and paano mo yan tinatackle yung mga ganong scenarios? Masakit! It really hurts talaga, It really hurts. Masakit siya kasi, parang
tinatry mo yung best mo, tapos parang sobrang dali sa ibang tao na i-judge ka. Ganun. Parang hindi nila inalam talaga if ano ba yung anong klaseng person ka, ganun. Tapos, yun, parang nag-judge lang sila ng based na nakikita nila. Pero kahit na marami kang nakakasalamuhang ganong tao, at some point, nakahanap ka naman ba ng support system mo na as in nakilala ka sa whole? Yes, oo, madami din. Oo, madami. Madami din naman ako naging friends na tanggap ako kung sino ako. And also, yung family ko, syempre sila yung number one talaga na, na sumuporta sa akin, ganun. Tapos sila din yung nag-push sa akin na parang mag-try pa ako na kumaga parang i-open ko yung sarili ko, ganun. Tapos hayaan ko yung mga judgment ng ibang tao. Oo, so sila rin talaga yung naging sandigan mo kahit na maraming Oo, sila yung strong foundation ko talaga. Yes. And as you said earlier, it's great na may support system talaga, no? Kasi doon mo makikita kung sino yung totoong ikaw. Pero alam naman natin na hindi lahat may ganon. Maraming tao na ang bilis mag-assume agad based lang sa instant narrative na narinig nila or naisip nila about sa isang tao kahit hindi pa nila nalaman itong story mo. But if you don't mind us asking, what are some of the most common assumptions or stereotypes talaga na naririnig mo galing sa iba based sa appearance mo or sa behaviors? Madalas ko narinig yung siguro daw malakas ako kumain or mahilig ako kumain kaya ako mataba. Tapos minsan yun din yung sa mga relatives din. No? Oo, yung ibang relatives yung medyo mga malayo naman. Oo. Oo, ganun. Tapos parang syempre pag matagal ka na nilang hindi nakita, ganun. Tapos sa reunion, ganun, parang, ay, ba't bigla ka tumaba? Ganyan. Oh, buntis ka ba? Ganun. Ay! Grabe naman yun! Grabe naman yung mga ganun. Kaya ang very important din talaga yung 5-minute rule ba yun? Oo, Yung yes. kung hindi mo rin maayos agad within 5 minutes, it's better na hayaan mo na lang. Not to say na lang, yes. Grabe naman yun. And you know, words really do have power. Grabe yung impact niyan sa atin kahit na iniisip natin na wala lang yun, di ba? So, kahit siguro na hindi natin na-realize, those words can really cut deep. And minsan, yung isang comment lang, it stays with you for years. Yes. If you don't mind sharing with us, what was one of the most harshest comments na narinig mo galing sa iba about your physical appearance? Harshest comment? Siguro yung, before kasi nagko-commute ako, so, sa jeep, so madalas parang kailangan mag-bayad ka ng doble kasi parang yung inuupuan mo, pang 2-person na, gano'n. Oo, dati merong ganyan Oo, yan dati. Grabe yung mga ganong jeep drivers, no? May mga ganun talaga. And beyond sa mga direct comments, ano naman yung mga na-experience mo other forms of hurtful actions or disrespect related naman sa physical appearance? Pero wala na talaga akong maalala kasi matagal ko na binura sa alaala ko yan. Oo, wala na akong hindi ko na gaano ma-share kasi binaon ko na sila sa hukay. Mas better na let it go mo na lang. No? Kasi it serve yung purpose naman kasi talaga yung mga ganong diba? Mga ganong ang behaviors na sinasabi sa'yo. Ganyan. So, yung mga experiences na yan, they're not about one-time things na nakakalimutan mo agad. They leave a mark and sometimes they create wounds na kahit gusto mo namang kalimutan, nagtitrigger pa rin yun kasi bumabaon sa katawan mo talaga at sa utak mo. And if it's not too difficult to talk about, did any of these experiences really create any lasting trauma or specific triggers sa'yo? Actually, meron. Nun nga, yung time na yun, syempre parang 17, sobrang bata ko pa. Tapos, ganun na yung mga naririnig kong judgment sa ibang tao. So, nagano akong mental breakdown. Talagang, hindi na ako lumalabas ng bahay. Tapos parang, ayaw mo nang kumain kasi nga, feeling nila, parang yun nga, na matakaw ka, ganun, or mahilig ka kumain kaya ka mataba. So, yun, parang, tapos, parang pili lang yung kaibigan na gusto mong samahan, gano'n. Tapos, basta gano'n kasi ayoko nang lumabas ng bahay. Talaga yung parang ayaw mo nang makipag-interact sa ibang tao. Tapos, minsan nagkakaroon pa yun ng iba't ibang
eating disorders, nagkakaroon ng anorexia Ay, kasi gana. yung stress talaga ng ang societal judgments talaga, no? Yes. Ang naka-experience ka na ba ng gano'n na muntikan ka na magkaroon ng anorexia na as in di ka nakakain just to maintain, para lang mag-fit ka lang sa societal standard? Beauty Oo, standard. umabot ako sa ganun kasi meron akong organization before, tas parang dun kasi hindi ka talaga pwedeng, tumaba kasi parang lumalabas ka public, ganyan. Tapos, parang isa sa mga kasama ko doon, yun nga, yung parang nagsabi sa akin na, na parang hindi na daw ako healthy nakikita, gano'n. Tapos, yung mga damit na sinusuot namin, parang laging may adjustment sa akin, gano'n. Tapos, parang may time pa na kailangan talaga akong igawa ng bagong damit kasi nga hindi na kasya sa akin yung mga damit na nandun. So, yun, parang, nung time na yun, naapektuhan ako. Syempre, parang ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang basta yun, parang ayoko na lumabas, at the same time, ayoko na din magpakita sa kanila. Pero grabe naman kasi yung mga ganun. Bakit kailangan talaga nilang i-fit ka talaga sa isang mold? Yes. Ang actually, I hope sa mga nanonood nito, ang maging proud na lang kayo sa kung anong naramdaman niyo. As long as you're feeling healthy, as long as hindi mo napapabayaan naman sarili mo. Just be happy with your appearance, di ba? Yes, totoo yun. Kasi di naman nila masisay kung anong mangyayari sa'yo base lang sa itsura mo, di ba? Totoo. Kasi apart from the physical appearance, nandyan pa rin yung inner beauty natin. Which is one of the more important. Kasi kung maganda ka nga, tapos ang pangit naman ang ugali mo, wala pa rin. Di ba? So ayun nga, thank you for being so open and vulnerable with us. Alam namin na it takes a lot of courage to open up and share these things. Pero alam mo, this powerful story of yours, sana hindi ito ang something na dadaan lang sa mga tao. I hope this will inspire a lot of people because it truly inspired me. And despite everything that you've been through, ngayon, nandito ka, stronger. Yes. Stronger than anyone else. At ngayon, gusto naming malaman, how did you get here? Can you describe a specific moment or experience na nag-mark ng turning point mo? Kung paano mo na-view yung sarili mo despite all of the comments na na-receive? Siguro sa tulong din talaga ng mga taong nakapalibot sa akin. Sila talaga yung sa akin. Sabi ko nga sa'yo, yung family ko talaga yung naging sandigan ko, yung supporting system ko. So, yun, dahil sa kanila, parang na-motivate ako na hayaan na lang yung sasabihin ng ibang tao. Kasi, parang sila yan eh. Kumbaga, tsaka parang iniisip ko, yung sinasabi nila sa akin, parang yun yung tingin nila sa sarili nila. Kumbaga, once na may hate ka sa isang tao or may nasasabi ka na hindi maganda sa isang tao, yun yung parang personality mo, yun yung mo sa sarili mo. So, yun lang, na-motivate talaga ako sa family ko talaga. Tapos syempre din, sa mga friends na nakapalibot sa akin na parang lagi akong ginaguide na parang, hayaan mo yan, huwag mo nang pasanin yan, ganun. And I love that na nakwento mo nga na supportive yung families mo sa'yo. Can you share one experience na naging naramdaman mo talaga yung support nila sa'yo based sa experience, sa appearance? Kasi, yung mami ko talaga yung sa akin. So parang napansin ko sa kanya parang may lakad, outing, ganyan. Talaga sabi niya, mag-swimsuit ka. Mag-swimsuit ka. Kasi huwag mong hayaan mo sila. Di ba? Ganyan. Parang suotin mo kung anong gusto mong suotin. I-feel mo kung ano yung gusto ng body mo. Ganun. Parang wag mong ikahiya. Wag kang yung parang kung mahilig kang ako kasi mahilig talaga ako dress, ganyan, palda. So, syempre, dumating ako sa time yung parang gusto mo na lang magbalot, lagi ka na lang naka-jacket. Talagang yung mami ko yung nag-ano sa akin na suotin mo kung ano yung gusto mong suotin. Dapat yung dapat mo nga naman talaga dapat is something na nakaka-empower sa'yo, di ba? Kasi apart from the appearance na nararamdaman mo, iba rin yung confidence kasi na nabibigay ng damit, di ba? Yes. So, thank you, Nicole, sa pagrinig ko pa lang ng mga kwento mo. It really inspires myself to love myself more. And I hope na maraming ma-inspire sa ating mga ka-Gen citizens na nanonood. Ngayon naman, let's lighten up the mood a bit, no? Grabe eh. Grabe, ang bigat agad ng emotions natin. So, are you ready, Nicole? No.
How about our Gen citizens? At dapat ready kayong lahat kasi up next, ituturn naman natin ang Zaya Mode On! Gen citizens, ang Gen Z word of the day natin ay low-key. It means quietly, subtly, or moderately. Parang you feel something pero hindi mo naman siya ginagawang big deal. For example, sinabi mong low-key crush ko siya. Ibig sabihin, may feelings ka pero secret lang. Hindi ka magpapa-obvious. Ito yung perfect word for when you want to express something pero ayaw mo ng spotlight. Just add the word low-key. Alright mga ka-Gen citizens, since today is about embracing who we really are, let's play a quick but telling game called Understood or Mistaken. Nicole, ready ka na ba? Yes. Ha! Okay, ipasok ang mga cards. Wow, nagbabalik si Madam. So, here's how it will work. I will read some statements, tapos usually ito yung mga maririnig mo or nasasabi ng tao about sa personalities. And ikaw ang magsasabi if understood or tama yung statement or mistaken or mali. Tapos, mabilis ang reason na lang kung bakit. Are you game? Game na. Okay. For the first question, you look confident. Yes. Yes. I mean, lahat naman talaga dapat, Oo. diba? Ang looks pa lang confident na. So, ano yung meron sa look mo today na feel mo confident? Beauty. Wow. Ah! Ganda talaga. Ganda talaga ang puhunan for today. Okay, so second statement. You don't care what others think. Yes. Ano yung mga tips mo para hindi mo naisip yung mga sinasabi ng mga tao? Wala na talaga akong pakialam. Wala na akong pakialam sa kanila. Ano ba? Actually, more on motivation lang talaga. Wala nang akong sa mga hate comments, ganyan, judgment, wala. Gagnahan na lang Oo, talaga. No? ganahan na. If it doesn't serve you, let it go na lang Yes. talaga. Okay, so question number 3. You're intimidating. Ay, mistaken. Hindi ka intimidating. Hindi. Sabi nila, para sa akin hindi. So ano ba yung personality mo talaga? So hindi ka talaga intimidating type? Hindi. Jolly ako. Masiyahin ako. Friendly ako. So very ka rin, no? Very open ka rin sa Very open ako. Yes. kung makita niyo man siya na medyo nakasimangot, okay lang yan. Mabait naman kasi talaga siya. Oo, mabait ako. Sabi nga natin kanina, wag nating anuhin yung Oo, first impressions. Oo, yes. Question number 4. You're independent. Ay, Yes. tama, independent. Paano ka naging independent? Working student ako. So Actually, ikaw oo. nagpapaaral sa sarili mo? Hindi naman, pero may mga kumbaga kaya ko nang provide yung mga needs ko na hindi ko na kailangan din sa parents ko. Ganun. So yung na lang talaga, necessities na lang. Yes. Ay, nice yan. So, question number 5. You're emotional. Halata Ay, naman. Very soft-hearted si Madam. Yes. So, ano ba yung mga moments na naramdaman mo talaga kung super emotional ka? Kanina lang. Kanina lang. So, alam natin very vulnerable kanina si Nicole during the first part ng segment na. Yes. Kasi alam naman natin na hindi naman talaga lahat ng tao nagkakaroon ng chance na yung vulnerable, diba? And yun, isa na naman yun sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, number 6, you know who you are 100%. Ay, di mo pa kilala. So, Hindi, not fully. Hindi 100%. Kumbaga, meron pa akong mga, meron pa akong, hindi ko pa talaga fully kilala yung sarili ko. Kumbaga, meron pa rin doubt sometimes. Ganun. so nasa journey ka pa ng self-discovery.
and I hope na lahat naman ng viewers natin ngayon, nasa journey rin ng self-discovery. Kasi isa yan sa mga importante sa confidence, diba? Kapag kilala mo sarili. Number 7, you're trying too hard to stand out. Ay, ano yung sagot? Mistaken! So, hindi ka nag-try talaga mag-stand out? Hindi. Talagang yung ganda mo lang talaga Oo, nag-stand out, hindi, no? hindi ako. Feeling ko kasi pag you're trying, parang may kompetensya na nagaganap pag. Pero hindi ko na kailangan. Parang much better siguro kung ipakita mo kung ano talaga yung, kung ano ka, kung sino ka. Yung natural na lang. Yes, Hindi yung mo na natural ina-try na hard. lang. Yeah. Wag na, nakakapagod. Oo, nakakapagod nga yun. Lalo na kapag keep up mo pa yung beauty standards. Yes. Talagang mapagod ka doon. Okay, number 8. You became yourself because of the people you lost. Ay! How many, pwede mo bang makwenta sa amin sino yung mga people na nag-motivate sa'yo maging better dahil nawala sila? Ay! Madami! Madami eh. Oo, madami kayo. Hindi naman. Meron lang talaga siguro mga friends na need mong i-let go para mas mag-grow ka as a person. Oo. Ano masasabi mo sa kanila ngayon? If nanonood man sila. Huyo kayo. Huyo kayo sa akin ngayon. Oo, huyo kayo. Nasa talk show siya ngayon. Kayo. Nag-guesting ako, kayo. Okay, number 9. Self-discovery is selfish. Mistaken. Oo. Pa-explain, but hindi siya selfish. Kasi kailangan, lahat ng tao kailangan naman ata talaga nun na ma-discover nila yung sarili nila. So, walang mali doon. Hindi selfish yung i-discover mo yung sarili mo. Oo. Kasi yun talaga yung mag-build ng confidence mo. Yes. Kasi once nakilala mo na lahat ng sasabihin ng ibang tao, wala na lang yun sa'yo. Kasi alam mo kung alin yung totoo. Alam mo rin yung hindi. Yes. Diba? And for our final question, you thrive despite the comments you receive. At paano ka nag-thrive kahit na mayroong mga comments na nagsasabi sa'yo ng mga masasama? Hindi naman sa kanila iikot yung buhay ko. So, yun nga, patuloy pa rin yung life kahit na, maraming hadlang or maraming bad comments about yung ganun. Oo, tama. Dapat ganun din yung mentality ng everyone na despite the comments, hindi sa kanila papalipod ang buong buhay. And that's it for Understood or Mistaken. Ang dami talagang assumptions sa mundo, and the moment you explain the truth, nagiging mas malinaw ang identity na it's not about pleasing people, it's about understanding yourself. Diba? Yes, tama. Okay, so, mga ka-Gen citizens, up next is a colorful twist. Welcome to Choose Your Color! Nicole, I'll say a situation connected to embracing your identity, and you will pick a color na magre-represent talaga kung anong naramdaman mo sa moment na yun. And explain mo na rin kung ano talaga naramdaman mo at bakit mo yun napili. So, no overthinking, instinct lang ang papaganahin mo, tsaka short reason lang. Okay, so, before we start the next game, pasok ang mga ingredients for the next game. Okay, so, narito ang mga kulay na iyong pagpipilian. So, tingnan mo na ang mga kulay na yan. At dito mo naman ididikit yan. So, lagay mo na lang sa corresponding number ng question ang kulay ng heart na ilalagay mo. So, are you ready na para sa game 2? Ready na! So, question number 1. When someone stares at you in public, ano ang kulay na yun and bakit yun yung kulay na nag-represent sa emotions mo during those moments? Hirap Ang hirap Kasi nagdikit nito. Ayan, orange heart. So, bakit feel mo orange ang naramdaman mo?
Hindi siya angry, hindi rin naman, parang siguro nasa mid lang. Talaga. So hindi ka talaga totally affected naman? Oo, nasa mid lang. I mean, dapat lang din naman kasi yung comments nga katulad na sinabi namin kanina, wala yung nangyayari, wala yung apekto sa buhay natin. Next question. When someone compliments you, anong kulay yun? At bakit yun yung kulay na nararamdaman? Hi! Sino talaga? Ayan, pink heart. Bakit Feng? Soft kasi yung pink eh. Oo. Tapos, parang feminine. Ganun. So very rin talaga. Very, medyo warm rin sa Yes. loob. Pero soft na soft. Softy lang. Oo. Tapos, for number 3, whenever you receive a lot of reactions on your post, ano ang nararamdaman mo? Hirap. Hirap. Ay, red. Ba't red? Parang care, ganun. Love, oo. Ganun yung nakifeel ko. Parang feeling ko madami akong care na natatanggap sa ibang tao. So, parang medyo mas intense lang siya ng emotion mo. Oo, Number yes. 2. So, for number 4, when people notice positive changes about your appearance. Wow, blue. Very, very colorful na. Yeah, very very colorful na ang colorful. heart natin. So, bakit blue? Parang new beginnings. Ganun. So naramdaman mo talaga yung mga yung changes. Yes. Talagang mararamdaman mo talaga siya kapag ganyan na notice ng iba. So, bago pa tayo mag number 5, pwede bang mag-share ka ng isang experience kung kailan naramdaman mo talaga na nag-effort yung mga kaibigan mo para ma-notice yung mga bagong changes sa'yo? Actually, kapag dumadaan ako sa parang problem, ganun. Tapos, syempre yung time na yun, parang feeling mo hopeless ka eh. Oo. Tapos parang sobrang hirap bigyan ng solution yung mga ganong bagay. So, doon ko nakikita na, parang nandyan sila. Ganun. Tapos doon, parang, yun nga, parang sila din naman yung nag-help sa akin na mag-improve na makita. Tapos, yun, after nun, parang sila din yung nagsabi na, uy, may improvement, ganyan, nabago mo yung ganito, yun. Ay, oo. Kasi doon mo rin talaga maramdaman lahat ng changes. No? Kapag Yes. nasa pinaka-lowest. Oo, of the pag lowest. nasa pinaka-lowest na. Tapos, doon mo rin maramdaman talaga yung support ng mga kaibigan mo, ng family mo. Kapag talagang, kapag low na low. Totoo yun. So, for question number 5, when you start valuing your own opinions more than others, ano kayang kulay yun? Anong kulay yun para sa kayo? Hindi lahat yung kulay. Para colorful. Oo, dapat inclusive tayo sa na to. Walang kulay na maiiwan. Bakit green? More, peace, ganun. Mas Yes. nakakakalma rin talaga siya ng utak kapag ganun. Oo, tama. Tsaka, ano ba yung mga opinions mo sa sarili mo na feel mo talagang hindi na magbabago? Parang, tama yung, nasa right path ako ngayon. Yes. Kasi kapag alam mo na yung path mo, talagang hindi ka na malilihis doon. Hindi ka na maliligaw. So, for question number 6, when seeing your reflection in the mirror, ay nagamit na ata lahat ng kulay. Ay, white. Bakit white? More on, pure. Ganun. Akala ko dahil naramdaman mo na yung epekto ng glue. Kaya, Nag-inject pala. talagang gano'n na lang. Oo. So, question number 7. When you look at your photos naman, so, ito medyo mas permanent na to kasi hindi lang siya reflection. Love red. din, yes, yun.
love ko yung sarili ko. Love yourself. I mean, as you should naman Yes, talaga, di ba? oo. Dapat mahal mo talaga sarili mo. Especially, yung mga photos na yan, nandyan mag-stick talaga yung Mhm. yung memories mo. Kasi minsan ka lang magiging at that age. Tsaka i-embrace mo lahat. Yung Oo. body mo, yung sarili mo. Yan. Oo. Tsaka dapat i-share mo rin yan. Kasi Yes, tama. di mo sure, baka meron palang somewhere sa part ng mundo na ikaw yung pinakagustong-gusto. Di ba? Alam mo, yung katawan mo talaga yung type nila, di ba? So, just share your photos. Take as much photos as you want, di ba? Yes. So, question number 8 naman. When you're shopping for clothes in a store, Mhm. parang di pa nagamit yung purple. Oo nga parang magagamit. Magagamit na siya. Oo. Ayan. Bakit purple? Confidence. Actually, Royal, nakaka-confident nga ganun, naman. oo. Diba? Ano ba yung mga usual mo na pinag-shopping? Joke lang, bawal pala tayo magsabi ng brands dito. At ano Bawal na ba? lang, ano yung usual mo na reason kung bakit ka mag-shop? Clothes talaga. Clothes talaga Oo, yung clothes talaga. Paano ka ano yung mga standards mo kapag naghahanap ka ng Kailangan ko ng tips na sa pananamit. Paano Minsan ba yun? sa tela din. Tela Oo, talaga. tela. Kasi may mga ano ba yun? Yung iba kasi di siya pwedeng i-laundry, gano'n. Oo. Yung kailangan talaga washable. Tapos, yung makapal, gano'n. Basta something Oo. na makapal, yung magagamit mo din parang everyday, pang everyday. Talaga. Tapos, number 9. When you find an outfit that makes you feel confident, I connected siya sa number 8. Ano naramdaman mo doon? Ay. Ala, dumikit. Yan. Ayan. So, pink. Bakit Oo. faint na naman? Yun nga, girly. Feminine, yun. Soft color, kasi feeling ko, parang yun yung na-describe ko sa sarili ko. Ganun. So, ganyan din ba yung way mo ng paghanap ng kulay ng damit mo, yung mga soft colors? Oo, soft colors. Soft colors. Alam niyo na yung mga ngayong malapit ng Pasko, alam niyo yung mga kulay na ibibigay. And bago natin isarado ang last question, kamusta ang feeling na nakita mo na lahat ng kulay sa mga experiences mo? Colorful siya. Colorful ang Ibig experience mo sa sabihin, buhay. maganda yung experience ko sa life. Well, hindi, kahit may mga, yun nga, good or bad, parang nagre-represent siya sa akin eh. So, Oo. good siya, good color siya. Yes. At ilapag na natin ang last question for Oh my segment God. 2. When you fully embrace yourself, Ito na lang. Parang mas ganda to dito. ay white. Yan. Bakit white? Yun nga, purity, tapos, siya, more on calm, tapos, siya, parang, yun yung nakikita ko sa sarili ko lately. Yan, yung improvement, parang more on, siya, new beginnings, pagbabago. Oo. And that is the colors na pinili ni Nicole. I love it. Very colorful. Yes. Very maganda siya. And that wraps up our Choose Your Color. Colors are more than just visuals. They're emotions, growth, and identity. Every choice you make, every shade you pick, shows the story of becoming yourself. Diba? Yes, thank you. Akin na to. Diploma mo na yan, ha? Oo. So, mga ka-Gen citizens, don't just live in black and white, diba? Embrace your colors, your identity, and your journey. This has been Zaya Mode On! Did you know? The word Q is the only English word that even if you remove the last 4 letters, its pronunciation would still be the same. Q. Makaka-relate ata tayo dyan since paminsan-minsan, we try so hard to add so much to ourselves, from filters, extra layers of makeup, at iba pa. But at the end of the day, you're still the same. There's nothing wrong with that.
This is Factually Zaya. See you sa next fun fact. Alright, we finally reached the final segment of this episode. Ang Final Saya! The part where our guests will share some of their final words, thoughts, and maybe a lesson or two for us today. At kahit na marami na tayo na pag-usapan, we want to end on a note that me and the viewers will really understand the heart of who you are and your story. Kaya, ready ka na ba for one last time? Ready na! Okay, so from what we've heard earlier, shinare mo ang healing journey mo and we all know na hindi yun madali. And meron kang ups and downs sa buhay and meron ka ring moments of self-doubt. So, gusto namin itanong, were there moments where you doubted your progress towards accepting yourself? Tsaka, paano mo na-overcome yung mga moments na yun? Yes, actually meron. Nag-doubt talaga ako nung time na parang feeling ko na hindi ko kaya, ganun. Or parang may mali, ganun. Yun parang mabilis kasi akong sa mental breakdown nga. So yun yung laging nangyayari. So parang paulit-ulit yung cycle. Tapos hindi ko alam kung paano ako lalabas dun sa sa routine na yun. Kung paano ko aalisin yung sarili ko, ganun. Tapos yun nga, parang nag-sink in na lang sa akin na parang kung paulit-ulit, parang kailan, ganun. Parang kailan ako makakaalis sa ganitong system, ganun. So yun nga, dun ko na-realize na siguro ito na yung time na umalis ka, na i-improve mo yung sarili mo, ganun. Yung lahat ng feeling mo na hindi mo kaya, gawin mo siyang stepping stone para makaalis ka dun sa ganung phase ng life mo. So, meron ka bang mga triggers talaga na talaga naramdaman mo na parang nagre-revert ka sa mga ganung tendencies mo or na naka-move on ka na talaga? As of now, alam ko naka-move on na talaga ako. Parang wala na akong balak bumalik. Ay, I love that for Yes, you, wala actually. akong balak. I mean, dapat wala naman talaga babalik sa mga ganung cycles, di ba? Kasi masisira talaga yung mo doon, yung confidence mo, tapos mag-spiral ka pa, di ba? So, hindi na maganda talaga yun. And after hearing everything that you've shared so far, all of us differ in appearance and marami tayong kinakaharap na iba't ibang klase ng judgment. Yes. And yung mga ganong bagay talaga na daanan mo, yun talaga yung nakakasakit tapos nalilibatahan talaga tayo kung sino talaga tayo, di ba? So gusto namin talagang malaman, ano yung mga misconceptions na sana naintindihan ng mga tao sa'yo, tapos ano yung sa tingin mong nararamdaman nila and na-feel nila na katulad? Yun nga, yun lang na lagi kang, yung mahilig kang kumain, gano'n. I-ask niyo muna yung person kung ano yung reason. Baka may reason kasi bakit tumataba yung isang tao So, malay nyo, may PCOS pala. Kasi madalas yan sa mga babae talaga. So, once na may PCOS ka, parang tabain talaga. Always ask, gano'n, if okay lang sila, if anong reason, gano'n. Tapos yun nga, yung 5 minutes rule na wag nang sabihin kung hindi naman siya talaga makakatulong and also hindi nyo kayang ayusin after 5 minutes. Yun. Tsaka ano na rin, sympathy na rin kasi talaga sa tao. Na di mo alam talaga kung bakit, anong reason. Malay mo, konting-konti lang talaga kinakain niya, pero mabilis pa rin talaga mabilis pa rin siya mag-gain. Or baka may sakit, gano'n, diba? May mga reasons, or baka yun nga yung sa eating, meron naman talaga yung mga nai-stress talaga, yung may pinagdadaanan sa buhay, tapos yung ano niya lang talaga is yun nga yung pagkain ng mga sweets, gano'n, diba? And this goes both ways. Hindi lang to para sa mga plus-size people. Nangyayari rin to sa mga very skinny people na sinasabihan nila na kain ka lang makain, bakit ka nahiya kumain? Minsan, naramdaman nila na super busog na sila. To the point na hindi talaga nila kayang tumaba talaga or magpalaki ng katawan, di ba? So, very important rin yung sympathy. Tapos yung iba, parang sasabihin mo na mag-vitamins ka, gano'n, para tumaba ka naman, magkalaman ka naman, gano'n. Or yung iba naman, sasabihin na parang hindi bagay sa yung mga sinusuot mo kasi sobrang payat mo, gano'n. Marami talaga ang judgment kahit saan. Kaya, nasa yun na lang talaga yon kung paano nyo aalisin yung sarili nyo doon. Yung parang baliwala na lang yung sasabihin ng ibang tao. True. Tsaka, kung di ka talaga gusto ng tao, di ba? Kahit na ang dami mo nang ginagawa sa mundo, maganda,
as long as meron silang hatred sa'yo, meron talaga silang masasabing masama sa'yo. yes. Hindi matatapos yan. Oo. Madaming masasamang tao. Oo, meron silang mapupuna sa'yo kahit sobrang... Kahit gaano kalit yan, kahit sobrang dami mong ginawang maganda, yung makikita pa rin nila sa'yo, yung pinaka konti or pinakamaliit na maling nagawa mo. And as time passes, meron talagang sa point sa buhay mo na lahat talaga ng nangyari sa'yo, lahat ng judgment, lahat ng healing, yung growth mo, very important yon sa pagkatao mo. And syempre yung past mo, hindi mo naman kailangang ikahiya talaga yan. Kasi Yes, it totoo. makes you what you are right now. Diba? Yes. So, another question is, have you already accepted yourself for Yes. who you are? Yes. Not totally, pero ayun nga, still improving pa. Yes. Nasa ano pa tayo? Nasa journey pa tayo. Nasa journey pa. Bata pa naman kasi talaga tayo. Oo. Mahaba pa yung buhay natin. Marami pa tayong may experience sa buhay. Mm-mm. So just keep on making mistakes, diba? So if we may ask, has there a noticeable difference in your daily life? Like, mas masaya ka na ba ngayon compared sa past? Especially ngayong sinasabi mo nga na ini-ignore mo na yung mga judgments ng tao. Yes, mas masaya ako ngayon. Tapos sa akin din parang grateful ako. Every day, grateful ako sa life na meron ako ngayon. Yes. Yun, mas happy, ganyan. Kasi mas at ease ka nga talaga. Oo. Kasi kapag di mo hinahayaan yung judgment, mas magugulo ka lang kapag mas pinapakinggan mo kasi yan. Totoo. Okay, we are so glad na nakaupo ka dito at nakausap ka namin today. And alam naman namin na marami sa mga viewers natin ngayon, especially any students out there na nag-struggle sa journey nila sa self-acceptance sa kanilang katawan and maybe their appearance or any disabilities that they may have. I hope that this episode makes them feel accepted and seen for what they really are, diba? Yes. So, ano yung advice na mabibigay mo sa kanila sa mga currently nagsastruggle about their physical appearance? Be kind to yourself. Always remind na your worth will not define how people judge you. Ganun ka. Oo. Oo nga naman, kasi yung mga sinasabi kasi nila, hindi naman talaga yun yung magsabi sa'yo, magbibigay ng worth sa'yo. Kasi sayings lang naman yun sinasabi lang naman nila yun. Okay, before you leave, and before we close today's episode, ano yung one lesson na gusto mong ibigay sa ating mga viewers? And pwede mo ba isulat sa ating lesson of the day, Chalkboard? Love yourself. Okay, I don't think di na natin kailangan ng malaking explanation dito. No? It's just a very important aspect sa buhay ng mga tao ngayon. Maybe merong mga tao kasi ngayon na nag-doubt sa self-worth nila. Merong mga taong iniisip nila hindi sila worthy enough, di ba? Pwedeng magbigay ka pa ng mga final words mo para about sa love yourself. Yun nga, parang wag niyong hayaan na kainin kayo nung mga judgment ng ibang tao. Parang pagtuunan niyo ng pansin yung yung sarili niyo, tapos kung paano niyo mas may improve yung sarili niyo, tapos hayaan niyo sila. Wag kayong makinig sa sasabihin nila kasi at the end of the day, kayo pa rin naman yung magdadala sa sarili niyo and kayo yung mas nakakakilala kung sino kayo. Yes. And syempre, make sure na yung growth mo is not growth for other people, but growth for yourself. Kasi walang ibang mas importante na makarecognize sa growth mo except sa'yo. Kasi sa yung growth yun, di ba? Yes. Di ba? So, maraming salamat talaga sa pagiging open and being brave sa pag-share ng maraming bagay and maraming aspects sa buhay mo at saka kung sino ka talaga. Yung courage mo for living authentically is truly inspiring. And we are honored na narinig namin ang kwento mo. Kaya sa ating mga ka-Gen citizens, nandyan pa ba kayo or umalis na? Sana hindi. Wag naman. Kasi before we say our goodbyes, meron naman kaming tanong para sa inyo. So be sure to leave your answers. Here is today's #GenZaya Challenge! Gen citizens, ito ang tanong namin sa inyo. When was the time you felt proud of who you became now? Comment your answer and don't forget to use #GenZaya Challenge.
And that's it for our today's super hopeful episode. Thank you so much for our amazing guest, Nicole. And isa kang living proof talaga na kapag tinanggap mo at minahal mo ang totoong ikaw, walang imposible. From fear to freedom, from doubts to pure confidence. Grabe! Grabe talaga. You are glowing, Queen. You are glowing. So, your story just reminded us all, being brave enough to be yourself is the most beautiful thing that you can ever do. And with that, ano ang pinaka last message mo na para sa ating mga Gen Zs? Love yourself talaga. Love yourself Yun lang. talaga. Kasi kayo lang yung makakatulong sa sarili nyo. Although may mga supporting system ganun, pero kayo pa rin talaga yung tutulong sa sarili nyo kung paano nyo mababago yung ganong system sa life nyo. Perfectly said. Kaya, ka-Gen Citizens, take these messages home. You are worthy. You are enough. You are loved exactly as you are. Because if you can't love yourself, how are you going to love somebody else? Yes. Can I get an amen? Amen. Amen! Okay. Salamat sa lahat ng nanonood at sumuporta. Follow us at Generation Zaya sa Facebook and at Generation Zaya _ sa TikTok and IG to keep updated with what's happening in Gen Zaya. Next week, meron naman tayong panibago and very special na episode dahil ito ay nag-focus na talaga sa Gen Z stories. Kaya maging excited kayo at maging curious kayo para sa panibagong episode natin next week. This is Gen Zaya. Stay real, stay curious, and always choose your vibe. Kung saan tayo ang sentro, atin ang kwento. See you next week, Gen Citizens. Keep glowing. Bye!